Senator Marcoleta. Okay. So next in line is Senator Padilla. Please limit your question kay Secretary Remulla. Apo, gusto ko lamang pong sabihin kay Secretary, pangalagaan na lang po si Engineer Henry Alcantara. Yun lang po. Opo, salamat po. Thank you. Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. Point of clarification lang ito sa akin, Mr. Chair, dahil ito mga diskayas, para mukhang nagbigay na ito ng affidavit in the previous hearings. Gusto natin na may resulta kaagad ito investigation natin. Baka pwedeng isama na rin yung affidavit nila, sir, na evaluate ng DOJ para isang bagsakan na lang yung pagpile ng kaso. Dahil marami silang binanggit na pangalan ng mga congressman. As a matter of fact, undergoing evaluation. By whom, Mr. Chair? DOJ. DOJ on Sir, we met with them already and we will meet again with them tomorrow. Kasi nawala nga yung kahapon, sir. No? We lost the time yesterday. We were supposed to meet yesterday. Hindi lang po natuloy. Yes, sir. Mr. Chair, just para mas maganda kung isang bagsakan na makuha na sana lahat yan, mapaila na kaagad, Opo. mas maganda. Thank you. Thank you lang, Mr. Chair. Thank you, Salamat. Senator Rapi. Yeah, Mr. Chair, to Secretary Mulya, wala nga talaga sa batas yung bang magsoli muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasehan natin yung kagusto ng taong bayan, ang galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita in goodwill yung accused bago siya mapunta sa WPP, siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Yes, there's also, Senator. I would like to manifest that hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po ang pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that, and I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman, Thank you, Mr. Chair. Second round. Senator Pangilinan. just to lower the decibels and the stress that comes with high emotions. Si Ginoong Secretary Remulla, si Ginoong Hernandez halimbawa, sinurrender na sa ICI, no? Yung ilang vehicles at sinasabi niyang willing pa siyang mag-surrender ng Lamborghini. I mean, that's his voluntary act. If Engineer Alcantara will do the same voluntarily as a sign of goodwill, there is no law that prevents him from doing that. So therefore, we this restitution issue, while it is the law, does not prevent the government from being broader, mas malawak ang kanyang pag-implementa ng mga programa at mga batas, lalo na pag voluntary ang pagbigay ng mga malalaking, yung mga mamahaling sasakyan, voluntaring ilabas itong isurrender ang mga pondo, etc. Hindi po ba? Opo. Sa karanasan ko kasi, pag inintay po natin yung court judgment na maging final para isurrender po ang lahat, baka wala, puti na mga mata natin, wala pa hong nangyayari. Kaya habang maaga po, we try to get as much para maibalik na po sa taong bayan yung dapat hong ibalik. In fact, yung pagbabalik is a sign of cooperation, which the courts will eventually consider when it sentences or if it provides the exemption and the immunity. Hindi po ba? Opo. So that should guide itong ating mga testigong nais mag-apply sa Witness Protection Program. Kapag kayo ay nagko-cooperate, ito ay magiging senyales sa ating korte na maaring ma-grant ang exclusion and exemption and immunity. At the same time, kung may sentensya, pati iyon, mapapababa pa among others. For the record, Mr. President.
Tama po. Thank you. Yes, Senator JB. Just last point before the Secretary brings Engineer Alcantara. Anyway, nagkatama yung haka-haka natin that Engineer Alcantara might just be the missing link to the higher officials that the people have been longing for. No? Nabanggit niya si Yusek Bernardo, Saldico, and some other legislators. So I'm hoping that, Mr. Chair, that he will be back so that we can pursue further. And ang sabi ko lang kay Secretary Remulla, I hope that you can evaluate further kasi mukhang very vital and very yung kanya pong testimony or yung kanya affidavit is very vital doon sa ating pong pursuit of going after the big fishes finally. So I hope that he can be considered really to become one of our state witness in case. Thank you, Mr. Chair. Tama. Thank you. Kung meron ding gusto magtanong sa representative o representatives ng AMLAC, papayagan po namin kayo magtanong again in the order of arrival kasi may mga gagawin din trabaho sila na kailangan ding umalis sila na maaga. So kung wala naman, papayagan na rin natin silang ma-excuse. Anyway, mag-iiwan naman sila ng representante rito. Anybody from the members of panel? Sino? Si Alcantara babalik. No, I mean the AMLAC Executive Director, Attorney David. Kung wala po, then you may be excused along with the Secretary of the DOJ. Thank you very much, Secretary Remulla. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. You'll be back at 1 o'clock? 1:30? 1:30 to 2, sir. Thank- Hopefully, we can finish up as early as possible. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. 1 minute suspension. Senator Bam Aquino is recognized. You have 5 minutes. Maraming salamat, Mr. Chairman. Two sets of questions po. Yung isa mamaya sa Philippine Competition Commission with regard to the possible fines sa mga contractors. But uunahin ko lang po si Bryce Hernandez. Bryce, narinig mo yung salaysay ni Engineer Alcantara. Sumasang-ayon ka ba sa pagkakaalam mo sa lahat ng sinabi ni Engineer Henry? Opo. Actually, lahat po ng dinideliver niya, kami nga po ang nag-aayos ng mga pera nito. Kagaya po nung nasabi ko sa mga unang hearing po natin. So para lang malinaw, lahat ng sinabi niya under affidavit, under oath, sa tingin mo, kinocorroborate mo yung kanyang sinasabi, na tama ang sinasabi niya? Opo, Your Honor. Meron lang pong ilang, na ilang tao na hindi niya nabanggit, pero hindi ko po masabi yun kasi po, kasuhan din po ako ng libel. Yung mga taong hindi niya binabanggit ay mga taong nakilala mo o alam mong siya lang nakakilala? Si boss po, at saka po
meron po akong knowledge regarding sa pagbababa po niya ng pondo and projects po sa office. Baka po nakalimutan lang ni boss kung banggitin. Sige. Mr. Chairman, I hope we can also put together the testimonies of Mr. Hernandez and Mr. Alcantara na nagmamatch yung kanilang mga kwento. Eventually, we'll do that and submit everything to the ICI. No? So kulang, pero tama ang nasabi niya, pero kulang. Yan ang sinasabi mo. Yes po, Your Honor. Alright, maraming salamat. Maraming salamat po. Let me ask the representative of PCC, si Attorney Christian De Los Santos. Are you here? Yes. Attorney De Los Santos. Magandang araw. Morning, Your Honors. Oo. Can you give us an update? Alam ko na Chairman Aguinaldo is pursuing bid manipulation, bid rigging, filing different cases towards the contractors. Can you give us an update there? Yes, Your Honor. So we are already doing our preliminary inquiry of this case. So we are looking at the contractors that were named during the SONA and the other contractors that were mentioned during the Senate Blue Ribbon hearings. So the next step right now is to gather evidence, the bid documents, possible communication exchanges between them. Attorney, ang testimonya dito sa Blue Ribbon ay maaari niyong gamiting ebidensya, tama? Yes, Your Honor. We have So done- pag inaamin na nagbabayad ako, kapag inaward sa amin ang proyekto, or kapag merong testimonya ang DPWH na finifix nila o niririg nila yung mga bid dito, nakakatulong yan sa inyong investigasyon? Yes, Your Honor. It helps. Okay. At tama ba na ang multa or fine dito sa bid rigging ay up to 100 million per instance, first offense, 250 million for second offense moving forward? Yes, Your Honor. It's actually up to 110 million, Your Honors, because the amount has been adjusted. Tinaas na. Yes, 110 million and then 110 to 250 and then for succeeding 250 pataas po. Okay, pinag-uusapan kasi natin kanina with Secretary Remulla kung gaano kahalaga na hindi lang makulong yung mga kasangkot kung hindi mabalik rin yung pera. No? Yung Yes. isang paraan, yung voluntary, na posibleng sila na mismo ang magbabalik bilang sign of good faith. Yung pangalawa, pwede rin ito. Tama ba to, Attorney? Yes, Your Honor. So we can impose the fine of 110 million per incident or count of violation. Per incident. Yes. So kung naka-10 kontrata ako, pwedeng 1 billion yon. In fact, more. Baka pwedeng 2 billion yon. Yes, Your Ang Honor. multa sa'yo. Yes, no? Your Honor. Ang kakasuhan nyo dito ay yung mga contractor or pati yung DPWH o yung contractors lang, yung participants in the bidding? Mainly the contractors, Your Honor. However, the public officers may also be prosecuted or filed as facilitators Kung meron silang porsyento. if they are participating in the scheme, Your Honor. If they're participating in the scheme, Yes, Your meaning sila yung tumulong na marig yung bid, marahil may porsyento rin sila, so pwede rin silang multahan As facilitators, Your as facilitators, no? Yes, So itong and if I'm not mistaken, the PCC dahil may quasi-judicial powers ito, kaya niyang gawin ito on its own. Yes, Your Honor. In fact, ginagawa niyo ng investigation. Yes, Your Honor. And you will probably have a hearing very soon. We have already issued some requests for the documents with the DPWH and the relevant agencies, Your Honor, like the SEC, so that we can study the corporate structures, the entities, and the people involved, Your Honor. Okay. Anong timeline niyo dito, attorney? I cannot commit the timeline, Your Honor. Under the law, we have 90 days to complete the preliminary part, and then after that, it would depend on the number of entities involved, the complexity of the scheme. Sometimes, iba kasi yung scheme nila, Your Honor, it's not very straightforward. Yes. So we have to look behind that, and then it also depends on the counts of the violation. So some incidents can be straightforward, others are not. So we don't have a definite timeline on that. Pero pwede naman siyang per count, di ba? Yes, Your Honor, we can prioritize. You can prioritize. So ang mungkahi ko, gaya ng minungkahi ko kay Secretary Remulla, attorney, mahalaga sa taong bayan na mabalik yung pera. Yes. You know, nung isang araw, trillion peso march yun kasi aabot ng trillion peso yung nawala sa kaban ng bayan. So kung may maibalik tayo kahit papaano, malaking bagay yan. Mahalaga yun na mabalik natin yan. So I hope the PCC, as it was created, can really pursue these cases. At alam ko kasi na hindi kayo evidence beyond reasonable doubt. Dito sa mga multa, anong hinahanap lang ninyo? Substantial evidence, Your Honor. Just substantial evidence.
And even the testimonies here can already be used as substantial evidence. Yes, Your Honor. So, bilisan po ninyo, galingan po ninyo, at tumulong po ang Philippine Competition Commission dito po sa pagbalik ng pera. No, mahalaga po ito. Naiintindihan po yan ng ating Secretary of Justice. I'm sure kahit po kayo, naiintindihan nyo yan. Yes, Your Honor. Okay. And hindi naman to isang kaso sa lahat, di ba? Ano to? Maraming kaso to sa maraming tao. Yes, Your Honor. Okay. So, meaning hindi natin kailangan hintayin na lahat ng ebidensya, ng lahat ng contractor, ng lahat ng kasangkot sa DPWH ay may mabuo. Pwede itong per instance magmulta na kaagad. Yes, Your Honor. So per count po, pwede po natin siyang i-prioritize kung ano yung meron ng evidence, pwede na po natin siyang isampa. Sige, I recommend that you do this quickly, no, para rin sa taong bayan. Maraming salamat, Attorney De Los Santos. Thank you. Thank you, Your Honor. Mr. Chairman, that's for my first round. Yun na muna po. Thank you very much. Senator Erwin Tulfo is recognized. Thank you, Mr. Chair. Meron po ba representative ng Department of Public Works and Highways dito? Yung current po, hindi po yung mga nasibak na, yung mga nasa posisyon po. Yung representative po ni Secretary Vince Dizon? Okay. Sir, have you taken your oath? Not yet. Yes, Your Honor. All right. Okay, please state your name and your position with the DPWH. My name is Undersecretary Eric Ayapana, and I am in charge of the external convergence projects of the department and the technical services in NBCDO. Will you be able to answer po yung lumabas po sa media na pagsisira po ng mga dokumento ng inyong mga tauhan or ng Baguio City Engineering Office? Will you be able to answer that? Kailan po ito nangyari? Sir, I have no personal knowledge, sir. All right, Mr. Chair. I guess it's just Secretary Vince Dizon will be able to answer that question. Nevertheless, Mr. Chair, I would like to go now to Miss Sally Santos of SIMS. Miss Sally, are you here? Okay. Miss Sally, sabi mo po, wini-withdraw niyo po yung pera. Bakit po napupunta pala yung pera? Ba't po napupunta yung mga bayad sa proyekto sa inyong account? Sa bangko? Kasi po yung mga project na sila Bryce po yung gumawa, sabi po, tinatransfer po doon sa account ko yung mga pera na yon, tapos dinideliver ko po sa kanila. Magkano po yung pinakamalaki na wini-withdraw ninyo sa bangko? 457 million po yun. 457. Hindi po ninyo kailangan ng armored truck noon kung ganun kalaki na masyado? Kailangan na po ba ng armored truck? Hindi naman po kasi, minsan po kasi, dalawang hati po. Tapos sinasakay ko lang po sa sakyan po. Saan po nilalagay po yun? Sa sako? Sa duffel bag? Hindi sa bag? po, sa mga kahon po, sir. Kahon. Galing po sa bangko, binibigay sa inyo, nakakahon na. Yes po, Your Honor. Okay. Hindi pa po sila nagtatanong kung saan nyo po gagamitin, saan nyo dadalhin na napakalaking pera? Hindi naman po. Kasi po, Kilala na kayo. opo. Ano-anong bangko po ito? Can you just mention na pangalan po ng mga bangko? Land Bank Malolos Highway lang po. Land Bank sa gobyerno? Yes Okay. po, Your Honor. Ano pa po? Yun lang po? Yun lang po, Your Honor. Land Bank Malolos. Yes, Your Mr. Chair, may I suggest that we invite the Malolos Land Bank Manager kasi doon pa lang, Mr. Chair, nakapagtataka na napakalaki pong halaga ng pera ang iwi-withdraw at binibigay po sa ito, sa mga taong ito. Dapat po doon, common sense will tell you, mukhang may problema. Ganito po kalaki. Siguro po may manifest, Mr. Chair, that we invite in the next hearing po the manager of Land Bank. Noted, Senator Erwin. Thank you, Mr. Chair. All right, panghuling katanungan na lamang po, Miss Sally.
Yung sinasabi niyo lisensya na natatakot kayo kasi baka hindi kayo bibigyan ng proyekto. Sinabi ba sa inyo ito personal nila Bryce at saka nila JP, nila Alcantara na hindi ka nabibigyan ng proyekto pag hindi mo pinahiram yan? Yes, Your Honor. Sino raw ang nasa likod nito? Meron ba silang ginamit po na politiko? Wala naman po. Wala naman po. All right. Thank you, Mr. Chair. Let me move now to Mr. Bryce Hernandez and JP Mendoza. Kayong dalawa. Okay. At any point ba nakita nyo pumasyal sa inyong opisina kasi sabi ni Mr. Alcantara kanina na na-meet niya na si Saldico. Naririnig niyo na ba ang pangalan Saldico o nakapasyal na po ba siya sa inyong opisina sa Bulacan? Hindi pa po, Your Honor. Ikaw, Mr. Bryce, Hindi po sa opisina, Your Honor. na-meet mo na si Ginoong Saldico, si Congressman Saldico. Saan mo na-meet? Nakita ko po. Nakita ko po siya. Saan mo nakita? Doon po sa may sa Shangri-La. Bakit mo siya nakita? Magkakausap po siya ni boss. So kasama ka ni Engineer Alcantara nung kausap ni Congressman Saldico si Engineer Alcantara. Opo, pero naka-distance po ako. Hindi po yung kausap po. Hindi po kayo kausap. Opo. Usap lang po yun. Wala po kayong dineliver na pera or what? Nag-deliver din po kami ng pera pero hindi po directly kay sa kanya. Bali yun nga pong Sinong kanya po? Sinong kanya? hindi po namin directly nakita si Kong Saldi. Okay. Ang pinakausap po sa amin yung tao niya pong pangalan ni Paul. Paul. Okay. So a certain Paul na tao ni Kong Saldi Opo, Your Honor. ang inabutan nyo ng pera. Opo. Sa pagkakaalala, alam mo, magkanong pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Maraming maleta po ng pera yon, Your Honor. Tingin ko po, billion po yon. Bilyon. Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van. Pagdadala. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo, pagkatanda mo. Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million. Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yon. Tama po ba? Opo, Your Honor. Saan po dineliver ito? Yun nga po sa meron nung una po, doon po sa basement po ng Shangri-La. Shangri-La Hotel? Opo. Saan Shangri-La po? Dalawa po, Sa, tatlo po Shangri-La ito. Saan sa po? BGC po. Sa BGC, sa basement. Opo. So, paano ho? May kotse ba tumapat sa van ninyo? May mga van to van? Wala po, sir. Kumbaga, diretso po siya sa elevator, paakyat po doon sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse? Sa pinakataas po. Actually, yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo doon sa loob nung Penthouse? doon sa taas. So, yung 20 maleta na yon ay sa penthouse ninyo i-deliver sa Shangri-La? Yes po, Your Honor. Alright. Bukod Now- po sa Shangri-La, nagdadala rin po kami sa Valle Verde. Valle Verde din po, bahay din po ito ni Congressman Saldico. Kagaya nga po nung sinasabi ni Boss Henry kanina, nung unang, kung hindi po ako nagkakamali, unang 2 taon sa Shangri-La po. Nung mga sumunod na taon, puro sa Valle Verde, 6 na po. Moving forward, doon po sa mga 3 senador na nabanggit, Senator Jinggoy, Senator Villanueva, Senator Bong Revilla, na-meet nyo na po ba at any one time or any point na pumasyal po ito mga ito sa inyong tanggapan? Ako po, hindi po. Parang hindi po sila napunta sa office. Hindi nyo rin po nakita ito mga ito or nakita nyo, nakausap nila si Engineer Alcantara? Si kay San Joel po, nakikita ko po nagkakausap sila, nagkakasama po sila. Nagkakasama sila? Opo. What about Senator Jinggoy? Kasi po, lagi po kami magkasama, di ba, sa halos umaga hanggang gabi po. Through phone po, actually pagka meron po yung instruction sa kanya ng
merong utos sa akin si boss galing, for example na po, utos po ni Boss Robert na may po-program na gantong amount dahil sa ganitong kay Senador na ganito. Yun po. Sino senator na ganito? Walang senator na Ay, ganito. pasensya na po. Kay Senator, Senator Jinggoy po. Alright. Tapos may sinasabi din siya, pati si Senator Bong Revilla nadamay din. Ganon din ba ang sistema? Sinasabi na ikarga doon sa inyong listahan? Ang instruction po niya, ganito yung obligasyon para kay Senator Jinggoy. So alam nyo na kung paano aatakihin ang programa ng project natin. So lahat po ng ito dahil 25-30% narinig po natin kay Engineer Alcantara. So pwersado po na maging substandard ang proyekto or maging ghost na lang. Nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Lahat ng proyekto, particular na ang flood control, tama po ba? Lahat po. Opo, Your Honor. Substandard. Tapos na po ba ito? Hindi pa. Hindi ko po alam sa ngayon, Your Honor. Wala po kung way para ma-monitor po siya. All right. Thank you very much. Mr. Chairman, Go ahead. Yes, follow up with the indulgence of Senator Tulfo. Sure, go ahead. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po to may obligasyon na kailangan itago. Lahat, as in hindi lang flood control. Opo, Your Honor. Hindi po nami-meet ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati-hatian ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo. Wala po. Yan ang testimony mo ngayon. Opo, Your. Sa opisina po namin, Your Honor. At yung hawak mo ulit ay anong mga proyekto, Bryce? Yung hawak nyo ni Alcantara? Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati Your classroom, Honor. kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan substandard. Opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan? Na maayos, na matino? Meron ba? Wala po, Your Honor. Wala. This is Bulacan o buong Region 3? Hindi ko po masabi yung sa ibang lugar, Your Honor. Ang sinasabi ko po yung sa nasasakupan po namin, wala po talaga, Your Honor. Is it okay, Senator Tulfo? We're suspending the rules on the 5 minutes because kakaunti lang naman tayo rito. So please proceed. Secretary With the Bunoan, provision, of course. meron po ba kayong komento dito, Secretary Bunoan? Ito, anong years ito, Bryce? Anong years itong pinag-uusapan natin? Anong mga proyekto? Mula po nung dumating si Boss Henry, Which is 2019 po. 2019 to 2025. Up to present po. 6 na taon, walang maayos na proyekto dyan. Wala pong tumama kung ano po yung nakaspecify sa plano. Hindi po na-meet lahat yun. At lahat yan may porsyentuhan. Lahat po, Your Honor. Former Secretary Bunoan, may Excuse masasabi me, ka ba? Excuse me, Senator Bam. Follow up lang, hindi afterthought ito, Alam mo ito habang nangyayari at the time. Opo, may instruction po lahat to. Aware kayo na talagang substandard. Opo, Your Honor. Hindi ngayon lang, Hindi po ngayon lang, Your Thank Honor. you, Senator Bam. Secretary Bunoan, ano masasabi mo dyan? I don't know what to say, Your Honor. This is the first time that I have heard about all these shenanigans that they're doing actually in this district engineering office. They're supposed to monitor. They have to submit monitoring. In my watch, they're supposed to submit monitoring reports every phase of the work, every phase of the project, Your Honor. Sino pong in charge ng monitoring po sa DPWH? At dito po sa Bulacan? The regional office will be the one to monitor, but they will submit. They will be submitting actually Magpangalan kayo, Secretary. Kasi ito, first time ko ito narinig. We're investigating flood control. Ngayon inaamin lahat ng proyekto, pati classroom, pati hospital, pati tulay, pati kalsada, lahat substandard. No? That's what you're saying, Bryce, no? Yes po, Your Honor. Maisama ko lang po, yung mga street lights po namin, overpriced po lahat yun. Oh, street light, cat's Pero- eye, Opo. lahat na. Walang tumama. Walang tumama, no? Opo. Oh, so ikaw, 'di ba? So kunyari kayo ni Alcantara, kayo yung DE,
Under kayo kay Bernardo. Nung mga panahon po na yun, opo, Your Honor. Okay, and then si Yusek Bernardo, Secretary Bunoan, siya ba yung in charge ng monitoring niyan? O hindi rin, iba pa? Iba pa, Your Honor. Sino po? Sa central office, I think it's with Bureau of Construction, Your Honor. Bureau of Construction. Under a director? Under Under the director, Your Honor. Pangalanan For po now, natin. I think the director is... Yung noon po, 2019 to 2025, pinag-uusapan po natin. during my watch, Your Honor, Okay. the director for Bureau of Construction is Engineer Alan Borromeo, Your Honor. Alan Borromeo. Sige, magandang makausap rin po natin siya, Mr. Chairman. Hindi ko po maintindihan, actually, Secretary, nung una nating hearing, tinanong ko sa'yo, ilan kaya yung kasangkot dito? Para po mangyari yan, ilan po ba talaga yung kasangkot dito? Kung ganyan ka-widespread po yung korupsyon na hindi lang to nakalimita sa ilang proyekto, lahat ng proyekto sa kanilang probinsya, you handle the province ba, Bryce? Bulacan lang bang hinahandle ninyo? Opo, 3 district, In Bulacan? tatlong congressional district po sa Bulacan. Sa Bulacan? Opo. Yes, Secretary. Mr. Chair, may I just finish my last 1 minute? Sorry. Yes, Senator Erwin. I'm sorry, All right, Senator no, Tulfo. No, it's okay, Sen. I understand. But I have one last question for Bryce. So, tama po. Lahat po ng project talaga ninyo, kailangan i-substandard at iba i-goes para maibigay po yung commitment, yung 25% to 30%. Opo, lahat po ng project sa amin may proponent po, may obligasyon pong SOP. When you say proponent, politiko yon. That's how you describe. Opo. Sa politiko galing. So, kailangan magbayad sa politiko ng 25%, 30%. Yes po. Alright. Pero sa yung mga multipurpose building, alam ko po na mga 10% lang po ang obligasyon nun. Meron pa rin, multipurpose. Yes po. Tama po ba pag mga vertical, pag sinabing building, medyo mas mura ang hinihingi kasi mahal ang mga materyales at delikado kumpara sa kalsada, mas malaki ang komisyon pag farm to market, flood control, lalo na flood control, parang tubong lugaw. Correct me if I'm wrong. Tama po yan, Your Honor. Tama. Pag building, school building, hospital, 10% lang ang pwedeng ibigay sa proponent, sa politiko. Tama rin po yan, Your Honor. So, mas malaking pera pag sa mga flood control, mga farm to market. So, tama ho yun. Tama po, Your Honor. Alright, okay. Pero at any time, hindi po ninyo nakausap itong 3 senador. Mga tao lang po nila. Sino pong senador, Your Honor? I mean, okay, I'm sorry, si Senator, I only have 10 seconds. Si Senator, You can proceed. si Senator JV. I mean, si Jinggoy, I'm so sorry. Senator Jinggoy. Hindi po, Your Honor. Okay. What about si Senator Villanueva? Nakikita ko lang po sa mga gathering like yung mga inauguration po, ganun po. Pero nagkausap, hindi po. Senator Bong Revilla? Hindi rin po, Your Honor. So wala kayong direct contact or chat ng 3 senador na yan. Pero pag nag-deliver na po ng pera si Engineer Alcantara na po ang nagde-deliver. Opo, pinapadaan po yung pera po na obligasyon daw po para sa mga senator, pine-prepare namin, tapos bibigay po namin kay Boss Henry. Si Boss Henry po ibibigay po kay Boss Robert Bernardo. So, hindi talaga kayo nagde-deliver doon sa mga tao na yun. Kundi, kinakamada lang ninyo, ito para kay ganito, itong kamada na ito, itong kamada na ito para kay ganon. Ganon po ba? Tama po, Your Honor. Alright, may listahan. Meron So, po, Your Honor. si Engineer Alcantara nakakaalam na lahat kung kanino na pupunta yung mga kinakamada ninyo. Opo, actually, sa amin niya din po pinapadala sa mga driver din po namin. Siya lang po nagbibigay ng instruction kung saan po dadalhin. Mr. Chair, may I also manifest to invite the drivers of DPWH sa Bulacan First District para malaman po natin kung saan bahay dinideliver, kaninong bahay dinideliver yung mga pera na yan, Mr. Chair. Do you have names? Do we have names? Yes po, pwede ko pong ibigay ang mga pangalan. Nandito na ba sila? I believe, Your Honor, wala po sila ngayon dito. Mr. Chair, they were invited but unfortunately I think they're not here. Si
Mr. Andre Balatbat, driver ng First Engineering District. Sila po ba ay nagde-deliver din? Si Ginoong Andre Balatbat. Opo, Your Honor. Nagde-deliver siya. Si Mr. Christian Santiago, driver din po ng inyong opisina. Nagde-deliver din ba siya? Opo, Your Honor. So itong dalawa, itong dalawa, Mr. Chair, did not show up. Bagamat inimbitahan po natin. Yeah, papasupin na lang po natin. Susunod. All right. Mr. Chair, I have one last quick question na lamang po sa PCCI. PCCI, are you here? I mean PCC, I'm sorry, PCC. Yes, Your Honor. Okay. Sir, trabaho po ninyo mag-imbestiga. Yes, Your Honor. Pag dapat pantay, malinis, yung mga bidding, competition po, tama po ba? Yes, Your Honor. Pero at any point sa mga bidding po ng DPWH, whether district, region, or main office, wala kayong representative to observe. Wala po kayong gano'n. Hindi po kami authorized under the law na as observer. Yun lang po, Mr. Chair, I would like to manifest since we're conducting this hearing in aid of legislation. Marami po tayo nakikita mga butas dito, kagaya po niya, paano niya ma-observe kung pinagbabawal po siya ng batas, puro imbestiga lang. Ang problema po ito mga agencies na meron tayo, PICAB, PCC, lahat po ng mga ito proactive. Ibig sabihin, reactive na lamang po. Hindi po sila kumikilos habang wala pang problema. Dapat po siguro baguhin natin, Mr. Chair, ang batas na ito na dapat nandoon sila as observer. Kasi ganito, kung may report lang na paano po may collusion? Lahat na nga ito may collusion po, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair. I'll reserve my second round of questioning later. May tumataas ka ng kamay, Mr. Mendoza? Sir, may additional lang po akong ipapakita sa inyo regarding doon po sa delivery nung sinasabi nyo kanina. Ito po yung si Andre Balatbat na dineliver niya po sa isang tao na kasama yung plate number nung sasakyan. Okay. So please Kindly submit. submit that to the committee. That's all, Mr. Chair. Page. Mr. Chairman. The Senate President is recognized. Thank you, Mr. Chairman. I would just like to ask for elaboration doon sa substandard na sinabi. Pag sinabi pong substandard, let's say kalsada or school building, ibig sabihin ng substandard, manipis sa semento, manipis ang asfalto, ganun po ba? Hindi po, Your Honor. Nagiging substandard po siya in the sense na, for example po, yung konkreto niya, dapat is good. Pagdating po ng 7 days, dapat pwede na pong magamit. Or 3 days. Ang ginagamit po natin is yung mas matatagal po. Minsan po 14 days, 28 days. At saka Mas mura. Mas mura po. Tsaka mas mababa po yung yung strength nung konkreto na ginagamit. Okay. So, hindi yung, let's say, length. Hindi kayo nagbabawa sa length. Ng, let's say, isang kalsada, mga 10 kilometro dapat. Ang gagawin nyo, 8 kilometro lang. Hindi ganon. Bubuuin nyo yung 10, pero mas murang kagamitan ang ginagamit. Ganon po ba? Yes. Minsan po ginagawa din po yung pagbabawas ng length pero minimal na lang po. More on quality po talaga ang nawawala. Yun. So, that's why you called it as, you termed it as substandard. Okay. Now, doon po sa, well, naintindihan ko yung sinasabi nyo na overpriced yung mga ganon. Yung, ano itong 10% lang ang hinihingi o binibigay nyo sa proponent? Ano yung mga... Yung mga buildings po. At saka yung mga... Multipurpose buildings. Yes mga po, ganon. multipurpose Okay. buildings, school buildings, Okay. mga roads So, po. kung 10% na lang yung inaawas doon, paano nagiging substandard pa rin? Di ba mas hindi na masyadong substandard? Your Honor, kasi po, paliwanag ko lang po. Yung obligasyon po is 10% pa lang po. Marami pa po siyang mga existing na gastos. So, kung sa flood control po, natitirang budget for construction is nasa 30% na lang. Sa mga buildings po, ang natitira po dyan, mga 50% po. So, kalahati lang po talaga ng budget ang ginagamit for construction. Okay. Wala yung 10%. Palagay mo. Hindi 10%. Walang 10% na bibigay sa proponent. Magiging substandard pa rin ba?
Marami pa pong kinoconsider na expenses, Your Honor, hindi lang po yung sa proponent. Kaya nga, sa DPWH, Yes po, so magiging substandard pa rin po. may COA pa kayo, may ganyan. No, yung hatian, nagkakaroon pa rin. Ano? Opo, Your Honor. Alright? Mr. Chair, may I interject? Senator Tulfo is recognized. Let me just I'm done. ask- Thank you. Let me just ask po, Mr. Fernandez, Bryce, sabi mo, yung building ay substandard. Tama po, naging substandard. Opo. So are you saying, I don't know, maybe the former secretary of DPWH can answer me this or anybody from DPWH. If the building is substandard, sir, so ibig mong sabihin, paano pag nagkaroon po ng earthquake, how safe are we in government infrastructures now? Lalo na po yung mga gawa ninyo sa Bulacan. Paano pag tinamaan ng earthquake kayo dyan, intensity 5, intensity 6, mamamatay, lalo ng mga eskwelahan, mamamatay ang mga bata sa ospital natin, madudurog at guguho ang building? Is that what you're saying, Mr. Bryce? Your Honor, ang ibig sabihin ko po ng substandard, hindi po nila nasunod ko ano po yung nasa plano. Exactly. Opo. So, kasi po, ang ginagawa po... No, pero yung tibay, engineer po kayo. Yung tibay, satisfied ka ba do sa tibay because substandard po? Yung semento, yung bakal na ginagamit, maliliit. Hindi ba delikado po yun pag nagkaroon tayo ng earthquake? Pag nagkaroon tayo ng, Diyos ko po, hindi lang dapat itong investigasyon natin, Mr. Chair, sa Bulacan nakasentro, kundi sa buong Pilipinas, baka malay mo, magka-earthquake. Sabagay ito, matagal na itong Senado na ito. Mukhang hindi pa corrupt yung mga tao dati noon. Ngayon lang, bago na lang yata ngayon. So, are you saying, how safe are those buildings that you constructed in Bulacan? How safe it is? Hanggang anong intensity ang kaya niyang bago siya madurog? Your Honor, i-explain ko po. Sige. For example po, hospital, meron pong planong ginagawa ang Department of Health na susundin po natin. So, ang ginagawa po natin, sinusunod po natin to kung ano yung gusto nilang plano. Pero ang ginagawa po namin, binabago po yung plano. For example, nilalakihan po namin yung mga foundation sa plano lang po at sa program. Pero sa actual, hindi po ito. Sinusunod lang po natin kung ano po yung design nung agency na plano nila. Yun lang po. So merong structural deficiency kung tawagin. Tama po ba? Kasi kung hindi mo susundin, sabi ng DOH, ito ang sundin mo, ganito kalaking poste, ganito. Hindi nyo susundin dahil plano lang yun. So, will you agree with me, meron na kaagad structural defect yun? Huwag mo sabihin, wala kung, how will you do, paano mo explain na substandard kung wala kang i-adjust? Saan mo i-adjust? Your Honor, yung kung ano po yung plano na pinagagawa ng, for example, ng DOH, yun po mismo yung ginagawa natin. Pero ang program po na ibinibid natin sa opisina is mas malaki kumpara po dun sa pinagagawa nila. Para meron naka-bloated po siya, so meron pong pagkukunan po ng expenses, kagaya po nung proponent. So, ibig mo sabihin, doon pa lang bago mag-bidding, bloated na yung presyo yung proyekto. For example, proyekto ng isang school building nasa 50 million, gagawing magkano yun? 60 million. Tama po, Your Honor. Para yung 10 million ay para sa mga proponent, lahat ng panggastos na sinasabi mo. Tama po, Your Honor. Pero so far, hindi naman nagdedelikado ang mga Pilipino na gawa ninyo, lalo ng mga taga Bulacan, baka nagkaroon ng earthquake, harinawa, wag naman, magkaroon ng 6 magnitude na earthquake bukas dyan sa Bulacan, hindi mamamatay yung mga estudyante, hindi mamamatay yung pasyente sa mga ospital, eskwelahan na ginawa ninyo? Hindi naman po sana, Your Honor. What do you mean hindi sana? Hindi ka sigurado kung gaano katibay ang tinayo ninyo nila Alcantara na yung building? Ikaw, Mendoza, ikaw yung project engineer. Will you guarantee us today na matibay pag nagkaroon ng intensity 5 na earthquake, yung mga building na tinayo ninyo dyan sa Bulacan ay hindi maguguha at hindi mamamatay ang mga estudyante, yung mga pasyente sa ospital hindi mamamatay? Yes, Your Honor po. Will you guarantee that? Yes po. Bakit mo nasasabi na guaranteed na hindi siya guguho? Yung ini-explain po kasi ni Engineer Bryce, kumbaga, kung ito po yung standard po natin na plano,
ang nangyayari po. Kung ito yung binigay ng DOH, kung halimbawang 2x2, sa program po yon magiging 4x4 para yung gastos po sa proponent, sa opisina, sa bidding, kumbaga ma-cover po natin yung mga gastos. Sana nga ganun. Sana nga dinodoktor ninyo. Pero just the same, yung pandoktor ninyo doon, pwede pang magasto sa ibang proyekto sana dito sa Pilipinas. Pero hindi, napupunta lang sa bulsa ng mga proponent, napupunta sa mga panggastos. Thank you, Mr. Chair. I'm done. Thank you, Senator Tulfo. Senator Bato de la Rosa, you're recognized. Thank you, Mr. Chairman. Sa Diskaya, Kopol, base sa datos ng DPWH, kasama na kayo sa government projects, hindi lang sa flood control, since 2012 onwards. Available din sa YouTube videos ang pasilip sa kwento ng negosyo nyo. Sabi mo pa nga noong huling Christmas party ninyo, hindi namin expected na mag-asawa na makakarating sa ganito na tagumpay. Kami man dito ay hindi rin makakapaniwala. For the record, sa usapin ng pagtagumpay, can you share kung gaano kalaking halaga ang naging government projects ninyo sa mga lumilipas na administrasyon? Kasi ang gusto nilang imbestigahan is way back pa, panahon pa ni Pinoy. Mayroon ba kayong data dyan? Panahon ni Pinoy, panahon ni President Duterte, at sa present administration? Your Honor, nung panahon po ni President Pinoy at saka ng President Duterte po, nung mga panahon po na yun, ay kadalasan po ng mga nakukuha po naming mga projects is mga kalsada po at mga building. Bihira po ang flood control noon. At kung may flood control man po noon, ay kadalasan po drainage line canal po kadalasan. So yun po ang kadalasan namin nakukuha. Yun po, Your Honor. Yung data po, Your Honor, hindi ko po nadala, pero yung iba naman po doon is nagkaroon po ng mutual termination tulad po ng right-of-way problem, mga na mutual terminate dahil road right-of-way po ang naging problema kadalasan. Okay. Kung wala kang data, meron akong data dito. According to Philippine Center for Investigative Journalism, you may confirm this or deny this, but according to the records available na nakalap ng PCIJ, panahon ni late President Noynoy Aquino, nakakuha daw kayo ng 10.7 billion government projects. Hindi sinasabi dito kung flood control or what, basta government projects. Panahon ni former President Rodrigo Duterte, you were able to secure 12.3 billion. And for the first 3 years of President Marcos, hindi pa tapos ito, first 3 years pa lang, nakakuha kayo ng 31 billion na worth of government projects. Can you confirm this? Your Honor, masyado pong mataas yung sinabi ng PCIJ, pero sa data po namin, nabawasan po yun kasi po may iba po doon na hindi po natuloy dahil sa road right-of-way problem po, yung iba. So, pero naglalaro along these figures? Medyo, more or less? medyo malapit po doon. Opo. Medyo malapit? Pero hindi po ganyang kataas. Opo. Thank you. Sa kasalukuyang administrasyon, 31 bilyong halaga, this according to PCIJ, sabi nyo, pwedeng kulang, pwedeng 31 bilyong halaga ng kontrata na ang nakuha ng inyong kumpanya. Mas malaki pa ito kaysa budget para sa housing and community amenities. Ano ang inyong sekreto? Bakit korporasyon ng pamilya ninyo ang laging nakakauna at nakakakuha ng project sa DPWH? Your Honor, bali po, yung iba po dito, kadalasan po, ay lumalaban po kami sa bidding, kadalasan. At yung iba po dito, Your Honor, ay pinapadyaryo po kasi namin, kaya minsan takot sila. At kadalasan po dito, Your Honor, ay pagpapadyaryo at ang tawag po nila sa amin minsan pasaway dahil po minsan po nangangagaw po kami ng mga project.
sa mga DPWH po. Ang tawag po nila sa amin, pasaway, dahil minsan po, pag sinusunod po namin yung RA 9184, pasaway na po ang tawag nila sa amin. Kailangan makisama daw po kami sa kanilang mga rig bidding. Thank you. Just 10 years ago, or on August 2015, St. Gerard Construction was issued a suspension order by the DPWH dahil sa spurious tax clearance. Ayon na din sa BIR. May nagkaso na ba sa inyo sa pagpasa ninyo ng peking tax clearance? Malinaw na falsification of public documents ito. May nakasuhan na ba kayo? Your Honor, nanalo po kami sa TRO po yun, sa TRO po, panahon po yun ni Secretary Babe Singson po. Nanalo po kami doon at napatunayan po namin na totoo po ang tax clearance po namin. When you say nanalo, may court decision talaga? Yes po, Your Honor. Nanalo kayo sa kaso? Opo, parang na-approve po yung temporary restraining order po namin dahil napakita po namin yung totoo po naming tax clearance na totoo po. Bali, na-lift po yung blacklisting noon within 6 months po. Okay. 3 buwan matapos kayong masuspende or on November 12, 2015, biglang lumitaw ang bagong kumpanya ninyo, St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation. Parihong kayo pa rin ang may-ari. Hindi ba malinaw na ginawa ninyo ito para iwasan ang suspension at para makabalik agad sa bidding? Your Honor, hindi po. Dahil unang-una po, hindi naman po kami nagpalit ng license number, yun pa rin naman po. Kaya po kami nag-corporation dahil single proprietorship po siya dati noon, si St. Gerard. Nagpalit lang po kami bilang para maging corporation po siya. Kung mapapansin niyo po, yung pangalang St. Gerard po, St. Gerard pa rin po ang pangalan niya. Nadagdagan lang po sa dulo ng General Contractor and Development Corporation. Tapos sa pickup license naman po, nakalagay po doon, formerly St. Gerard Construction. Kaya hindi po talaga halos nagbago kasi yun pa rin po yung ginagamit naming license number. Okay. Sa panahon ng inyong suspension, nakakuha pa rin kayo ng siyam na kontrata na may halagang 440.5 million. May kasabwat ba kayo sa pickup o sa DPWH? Why on earth were you able to secure a contract despite the fact that your company is suspended? Your Honor, na-lift po ang blacklisting namin. Dahil po na-lift po yung blacklisting namin, ibig po sabihin, pwede na po ulit kaming sumali sa mga bagong bidding po. Gaano kabilis na lift yung suspension ninyo? Your Honor, 6 months po kasi kaming na blacklist po noon, pero napatunayan po namin na hindi po spurious yung tax clearance namin. Kaya po, nung malift po yun, so ibalik po kami sa status ko namin. So, ibig po sabihin, hindi na po kami blacklisted. So, pwede na po kaming sumali ulit sa mga public bidding. But according to our data, itong 440.5 million ay na-secure ninyo despite na suspendido kayo. Your Honor, hindi ka po pwedeng manalo sa bidding, sa public bidding kapag ikaw po ay hindi po nakalip yung blacklisting mo po kasi po hindi po nila i-award yun. So klaro ito, nakuha ninyo after the lifting of your suspension order. Yes, Your Honor. Thank you. Ang St. Gerard ay nasuspende muli noong panahon ni Secretary Singson at na-blacklist pa ng DPWH noong 2020, panahon ito ni Pangulong Duterte. Pero nabigyan pa rin ng lisensya ng pickup hanggang 2026. Bakit sa kabila ng mga kontrata ng violations, patuloy pa rin kayo nakakasali at nakakakuha ng kontrata? Your Honor, na-blacklist po kami noong 2020, yung panahon po ni Secretary Mark Villar. Bali, ano po yun, Your Honor, yung negative slippage po yun ng company namin.